So, dadako na po tayo sa ating lesson at nakita niyo naman ang lesson natin ay tungkol sa confessing/denying Christ. Dalawang magkasalungat na salita yan. Confessing, tapos yung isa, kabaligtaran nun, denying. Ang version ng Biblia natin gagamitin ay ang dating Biblia, yung ang Biblia. At ang English version naman ay ang King James Version. So, confessing, denying Christ. At maaari nating lagyan niya ng isang malaking question mark. Ano ang ating nais gawin yan? Kukonfess ba natin ang ating Panginoong Jesucristo? O i-deny natin ang ating Panginoong Jesucristo? Kung tatagalugin natin, mga kapatid, confessing, yan yung pagpapahayag, yung inihahayag natin ang ating Panginoon. At yung pagtanggi, yung denying pagtanggi nga. So, pagpapahayag o pagtanggi, dalawang magkasalungat na salita yan, kay Kristo. Ano ang pipiliin natin? At syempre, sa unang bungad pa lang, gusto natin i-confess ang ating Panginoon sa Kristo. Gusto natin ipahayag ang ating Panginoon sa Kristo kaysa sa i-deny natin. Sino ba namang Kristiyano magsasabi na gusto ko i-deny ang ating Panginoon sa Kristo? Siyempre wala, di ba? O pag-aralan po natin, mga kapatid, kinuha natin ating title sa ating main verse dito sa Marcos 8:38. Nung sabihin ng Panginoon sa Kristo, sapagkat at sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa laing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikaihihiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. So, ang ating main verse, mga kapatid, ay winika yan ng Panginoon Kristo nung siya ay nangangaral pa dito sa lupa. Ito ay tungkol sa kung ikakahiya ba natin o iahayag natin ang ating Panginoon Kristo. Dahil sabi niya, ang sino mang magkahiya sa akin, hindi lang sa kanya, meron pang isa, at sa aking mga salita. Kaya tinasabi natin, no, kapag ikaw ay nananampalataya kay Kristo, dapat nananampalataya ka rin sa salita ni Kristo. At dito naman sa puntong ito, sabi ng Panginoon, sino man daw, yan ang paksa niya, sino man magkahiya sa akin at sa aking mga salita. Sa dalawang bagay yan. No? Salita ni Kristo at siya mismo, yun ang tinutukoy niya, na sino man daw ang magkahiya sa kanya at sa kanya mga salita, ang mangyayari ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao. Pag sinabing anak ng tao sa bagong tipan, ang tinutukoy dyan ay ang ating Panginoong Kristo rin. So, ikahihiya rin tayo ng ating Panginoong Kristo kapag ikinahihiya natin siya, kapag nahiya tayo na siya'y tawagin natin Panginoon sa harap ng mga tao, kapag siya'y dininay natin. Ganun lang naman yan, mga kapatid. Kapag dininay natin ang ating Panginoon Kristo, i-deny niya rin tayo. Nahiya tayo, na-shame tayo sa Kanya, hindi natin siya may pagmalaki dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, may hiya rin ng Panginoon Kristo na ipagtanggol tayo sa harapan ng kanyang ama pagdating niya sa muling pagbabalik niya. So, kita niyo, no? Ito lang, mga kapatid. Kung susuriin natin ang ating buhay, kayo, suriin niyo ang buhay niyo. Alam na ba ng mga kakilala mo na ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoon Kristo? Sa iyong pinagtatrabaho ang kumpanya, sa iyong paaralan na pinapasukan, sa inyong kanya-kanyang barangay, alam ba nila na ikaw ay isang Kristiyano? Sino-sino nakakaalam na ikaw nga ay nakasumpong na ng daan ng kaligtasan? Alam na ba ito ng iyong mga mahal sa buhay? Naibahagi mo na ba ang iyong pananampalataya sa ibang mga tao? Lalo na sa mga hindi mananampalataya. Na-share mo na ba ang gospel sa mga taong nagmamalasakit sa iyo at pinagmamalasakitan mo? Na-share mo na ba ang gospel sa matalik mong kaibigan
sa mga kakilala mo. Isipin niyo, mga kapatid, ano ang dahilan kung bakit hindi pa natin nagagawa ito? Nahihiya ba tayo? Natatakot ba tayo? Anong dahilan kung bakit hindi natin ma-share ang salita ng Diyos? Hindi natin ma-share si Kristo sa harap ng mga tao. Ano ang dahilan? Kayo nakakaalam, mga kapatid, ang dahilan. Pero paano, mga kapatid, kung dumating tayo sa sukdulan? Kung dumating tayo doon sa extreme na tinatawag, yung sukdulan, yung pinaka-todo na sitwasyon. Paano kung dumating tayo sa punto ng buhay natin na pamiliin tayo? Si Kristo o ang girlfriend o boyfriend mo? Si Kristo o ang hanap buhay mo? Babaguhin mo ang pananampalataya mo o hindi? Baguhin mo ang pananampalataya mo kay Kristo. Kalimutan mo si Kristo upang makamit mo ang iyong hinahangad. Paano kung umabot tayo sa ganun? Maaaring sabihin ninyo na yan ay isang hypothetical question. Pero hinango natin yung mga ganyang hypothetical questions. Pag sinabing hypothetical question, para bagang isang tanong na na parang hypothesis lang na hindi pa napatutunayang tama Maaaring sabihin yung ganun, pero hindi Kaya naitanong natin yan sapagkat naging karanasan yan na maraming mga Kristiyano nung panahon ni Kristo, nung makit siya sa langit, panahon ng mga apostol at sa buong kasaysayan ng Kristyanismo, na-experience nila yan. Kaya kung hypothetical question man yan, ewan ko. Hindi ko tinatanggap na hypothetical question yan. Dahil yan mga tanong na posibleng mangyari talaga sapagkat naganap yan at kasalukuyang nagaganap sa maraming mga Christians. Paano kung dumating tayo sa sukdulan na pamiliin tayo sa pagitan ni Kristo at ng kamatayan? Mananatili ka ba kay Kristo o pupugutan ka ng ulo? Posible ba mangyari yan? Posible. Kaya nga mayroong pasubali ang Panginoon Kristo dito na ang sino mang magkahiya sa akin sa aking mga salita, sa laing ito na mapangalo niya at makasalanan, ay ikaihihiya rin naman siya ng anak ng tao sa pagparito niya. Kaya nga may ganyan Kaya may salita si Kristo na ganyan sapagkat alam niya na darating ang panahon at dumating na nga nung panahon niya at pagkaakit niya sa langit, nagsimula na yun, dumating na ang mga Kristiyano ay makakaranas ng mga pag-uusig na halos pamimiliin sila. Hindi lang halos, talagang pinamili sila. Mananatili ka bang mananampalataya kay Kristo o mamamatay ka? Extreme, mga kapatid, ang kanilang naranasan. Mapalad nga tayo sa bansa natin dahil hindi tayo maabot sa ganyan. Ang mga pag-uusig lang natin na nararanasan dito na dahil kay Kristo, yung ma-out of place ka lang. Pero hindi ka pa naman masyado na-discriminate. Bawal ang diskriminasyon Mapalad tayo dito sa Pilipinas sapagkat hindi tayo nauusig ng dahil sa pananampalataya kay Kristo. Pero may mga Kristiyano na nasa Pilipinas na nauusig din dahil sa kanilang pananampalataya. Pero hindi laganap. Di ba? So pag-aralan natin mga kapatid, yung verse na yan, yung Marcos 8:38. Tingnan natin ang context yan, makita natin na merong 4 na talata na nauna dyan. At makikita po natin ang konteksto niyan tungkol nga doon sa mga katanungan natin kung bakit nag-arise yung mga questions na para bagang extreme. Sukdulang mga tanong na bakit aabot ka pa sa ganun? Napipiliin mo between Kristo and kamatayan. Kristo o pugot ulo. Bakit ganun, di ba? Pwede kasi mangyari yan Kasi nandito yan sa banal na kasulatan. So yung ating main verse, yung panlima dyan sa ating hanay rin. So kunin natin yung sa Marcos 8:34, yung nauna.
Ang sabi ng Panginoon dito, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So sino man daw tao ang gustong maging alagad ni Kristo, dahil ginamit niya yung salitang sumunod, yung alagad ay tagasunod ni Kristo. Followers of Christ. Gusto mo maging follower ng ating Panginoong Kristo? Sino man taong ibig sumunod sa akin, number 1, tumanggi sa kanyang sarili. So, ano may pagtanggi sa sarili? Whosoever will come after me, let him deny himself. Let him deny himself. Alam niyo mga kapatid, ang pundasyon ng pagtanggi sa sarili sa konteksto ng banal na kasulatan, lalo na sa bagong tipan, batay yan doon sa isang mataas na pagkakilala natin sa kaloob na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Na kapag sinabing dininay mo ang sarili mo o tinanggihan mo ang sarili mo, dahil inuna mo ang kaloob sa iyo ng Diyos kaysa sa iyong sariling kagustuhan at pagnanais. Yan ang pagtanggi sa sarili, na inilalagay mo sa ibabaw ng lahat ng mga prioridad mo sa buhay at maging sa sarili mo ang pagsunod mo sa Panginoon Diyos. Sabi nga rito sa Lucas, no? Babalikan natin yan, no? Katulad nito, yung tulong na talata na makakatulong sa atin. Sa Lucas 14:33, wika ng Panginoon Kristo. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. Nakita niyo, no? Handa ba tayong tanggihan? Maging ang lahat nating mga properties upang maging alagad lang ng ating Panginoong Kristo? Yan naman tinuturo dyan, di ba? Na pag hindi tayo handang tumanggi sa mga properties natin, sa mga tinatangkilik natin, hindi tayo pwedeng maaaring maging alagad ni Kristo. Hindi man ibig sabihin mararanasan natin yan. Pero what if, di ba? Kung pamimiliin tayo, yung mga properties ba natin, mga ari-arian ba natin, yung mga tinatangkilik ba natin, kung ano ba meron tayo, handa ba nating itakwil yan kung pamimiliin tayo between Christ at yung mga tinatangkilik natin? Dapat handa tayo. Sapagkat kung hindi tayo handa, ay hindi tayo maaaring maging alagad ng ating Panginoon. So, ganun mga kapatid, no? Yan yung sinasabi ng Panginoon Kristo na ano sabi nito? Tumanggi sa kanyang sarili. So, kasama yung property mo. Kung hindi ka handa, hindi ka maaaring maging alagad ng ating Panginoon Kristo. Ano ba sabi? Ito pa mga kapatid, katulad nung si Apostol Pablo, nagawa nila yan at hindi lang si Pablo. Kay Pablo nakasulat bilang testimonya niya. Sa Filipos 3:7, ito yung mga iniwan ni Pablo. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Inari niyang kalugihan alang-alang kay Kristo, yung mga bagay na para sa kanya ay pakinabang. Alam mo kasi si Pablo mga kapatid, hindi natin binasa dyan o sinulat, no? Sapagkat para maging maiksi lang, no? Si Pablo ay may mataas na tungkulin sa kapulungan ng mga Israel, ng mga Hudyo sa Judea. Judea lang naman ang Israel noong panahon niya. Meron siyang tungkulin sa Sanhedrin. Ang totoo niya may mataas na tungkulin siya sa Sanhedrin. At siya nga yung taga-usig noon ng church. At hanggang sa na-convert siya sa Christianity, nasumpungan niya si Kristo, nanampalataya siya kay Kristo, iniwan niya ang kanyang tungkulin. Sapagkat ang kanyang tungkulin sa mga Hudyo ay nagdidemand na itakwil mo si Kristo. Huwag mong tanunggapin yan.
Yung ipinangangaral na Mesyas, huwag mong tanggapin. So, ang pinili ni Pablo, iniwan niya ang lahat ng pakinabang niya sa kanyang mataas na tungkulin doon sa Jerusalem. Sinasabi niya na yung mga bagay na pakinabang sa kanya, inari na lang niyang kalugihan yon. Alang-alang kay Kristo. Tuloy pa natin. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Yung sukal parang basura lamang. Inari niya parang basura lamang yung kalugihan niya. Tiniis niya. Inari na niyang wala nang kwenta yan. Tamuhin ko lang si Kristo. Alang-alang sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo. Kasi sa lungat kasi, yung iniwan niya yung mga bagay na iniwan niya, na tinuring na lang niyang kalugihan, bagamat makikinabang sana siya roon habang siya nandito sa lupa. Makikinabang siya ng kaluwalhatian, ng kayamanan, ng kapangyarihan. Iniwan lahat yun. Ni Apostol Pablo, tamuhin lang niya ang ating Panginoon sa Kristo. So ganun, umabot siya sa sukdulan. At alam natin ang kasaysayan ng katulad ni Apostol Pablo, hindi lamang si Apostol Pablo. Si Pablo talaga umabot sa pinakasukdulan na inialay niya ang kanyang buhay. Pinugutan siya ng ulo, di ba? Sa Roma, nakulong siya, tapos pinugutan siya ng ulo. Nang dahil lamang sa pananampalataya kay Kristo. Yun ang sinasabi rito na tumanggi sa kanyang sarili. Handang tanggihan ang lahat ng mga bagay alang-alang kay Kristo. At ang sumunod na punto dyan ay pasanin ang kanyang krus. Magkamag-anak yan Yung tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus, may kaugnayan din yan sa isa't isa. Yung pagpasa ng krus, yan yung pagtanggi rin sa sarili. Alam mo bakit? Ano bang krus yan? No, mga kapatid? Problema doon sa iba nung nakabasa ng ganyan, pasanin ang kanyang krus. Nagpasan nga ng literal na krus. Tuwing Kwaresma, tuwing Holy Week, sa may dako ng Pampanga. Minsan sa kamay nila nga, nakakakitakot yan. Na literal na nagpasa ng krus Iba nga, nagpapapako pa sa krus na literal So, na-misinterpret nila yun. Kasi hindi nila tiningnan ng konteksto. Alam niyo mga kapatid, kung titingnan natin sa pag-aaral ng Biblia, ito, lalo na sa puntong to, pasanin ang kanyang krus. Pag-aralan natin yan sa konteksto ng kasaysayan. Kung ikaw ay nabubuhay, o kung ikaw ay nabuhay noong panahon na sinalitayan ng Panginoon sa Kristo, kapag nadinig mo yan, yung salitang krus, noong panahon ni Kristo, noong panahon ng Roman Empire na nakaimbento ng crucifixion na tinatawag, na nakaimbento ng pagbitay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ano papasok sa isip mo? Pasanin ang kanyang krus. Ba'y sigurado papasok sa isip mo yung ikaw mapapako rin sa krus na gaya ni Kristo. Pasanin daw ang krus. Si Kristo napako sa krus. Ang krus nung araw, mga kapatid, ay hindi ikinikwintas, hindi pinagaganda, hindi pinakikintab, hindi binabarnisan, hindi pinipinturahan. Hindi katulad ngayon ang krus pinaganda na lang. Ginawang banal ang krus. Ginawang anting-anting pa. Panakot pa sa aswang, no? Ang krus. At ang iba sinamba pa ang krus. Ang krus nung araw, mga kapatid, yan ang pinakamalupit na bitayan ng tao. Yan ang ginagamit ng Roman Empire nung panahon ni Kristo, nung panahon na sinalitayan ng Panginoong Kristo, na pasanin ang kanyang krus. Ang krus sa isipan ng mga taong kausap niya, yun yung lugar na kung saan ibinibitin ng mga itinuturing na mga kriminal, mga traidor, mga taksil sa imperyo ng Roma, sa gobyerno ng araw, di ba? So, dito nakikita natin, mga kapatid, anong ibig sabihin ng Panginoon Kristo? Napasanin ang kanyang krus.
Ibig sabihin, mga kapatid, katulad din ng pagtanggihan sa sarili, na handa tayo na mamatay ng dahil kay Kristo. Na handa tayo mamatay sa pagiging alagad kung kinakailangan, pag hinihingi ng pagkakataon. Sa mga kapatid, may kaugnayan yan doon sa pagtanggi rin sa sarili. At ang sabi pa, tumanggi sa sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sumunod sa kanya. Alam nyo, yung Marcos 8:34, merong kapararel yan doon sa Mateo chapter 10. Kapararel, yung kasindiwa niyan. Yung ayon naman sa pagkakakwento ni Apostol Mateo. Yung pangyayari yan. At ulit ito, babasahin natin yung kapararel yan. So dyan, sabi, sumunod sa akin. Ito yung kapararel yan yung sinabi ng Panginoon sa Kristo. Ang umiibig sa Ama, sa Mateo 10:37, ang umiibig sa Ama o sa ina ng higit kay sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. So hindi natin dapat ibigin ang ating pamilya ng higit kaysa sa pag-ibig na iuukol natin sa ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi natin iibigin ang pamilya natin. Tandaan ninyo mga kapatid, pagkatapos ng pag-ibig natin sa ating Panginoon sa Kristo at sa ating Panginoon Diyos, ang ikalawang mahalagang tungkulin natin ay ibigin natin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. At number 1 sa ating kapwa ay ang ating kani-kanyang pamilya. So, ibigin natin pamilya natin. Pangalawa, mula sa Diyos. Kung ilalagyan natin ng level. Di ba? Kung pamimiliin tayo, yung tatay ba natin, yung nanay ba natin, yung mga anak ba natin, o ang Diyos, uunahin natin ang Diyos bago ang ating pamilya. Pero number 1 sa mga tungkulin natin bilang mga Kristiyano, yung sinasabi ni Apostol Pablo, na somewhere doon sa Timoteo, sinabi niya, hindi natin na isama rito, na ang sino mang hindi tumatangkilik sa kanyang sariling sambahayan ay tanggihan ng pananampalataya. Ibig sabihin, parang hindi ka mananampalataya Pag hindi mo tinangkilik, hindi mo inaruga, hindi mo minahal, hindi mo inibig ang iyong pamilya. Ang una mong dapat pagpakitaan ng pag-ibig ay ang iyong pamilya. Diba? Sapagkat yan ang kasama mo araw-araw So, kaya nasasabi natin, tungkulin natin yan bilang pangalawa. Kasi nakapaloob yan doon sa doon sa greatest commandment, di ba? Yung ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. At ang pangalawa, sabi ni Kristo, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yun ang pangalawang utos, dakilang utos daw yun. Yung kapwa mo, ano ba pinakamalapit na kapwa mo? Paano mo maiibig yung kapitbahay mo kung yung sarili mong pamilya hindi mo maibig? Di ho ba? Ang pinakamalapit na kapwa natin ay ating pamilya. So ito mga kapatid, yung verse 10 na yan, 10:37 na Mateo na binabasa natin ngayon, na umiibig sa ama o ina na higit kayo sa akin, at umiibig sa anak na lalaki at babae na higit kayo sa akin, sabi ng Panginoon, ay hindi karapat-dapat sa akin. Yan mga kapatid ay nagtuturo sa atin na ibigin natin ang Panginoon Jesucristo ng higit kaysa sa ating pamilya. Pero hindi yan nagtuturo na hindi na natin sila ibigin. Pangalawang utos nga yun na ibigin natin ang ating kapwa. O tuloy pa natin dito. So Mateo 10:37 yan. 10:38 sa Mateo. Mamaya babalik tayo sa Marcos. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya nasabi kong parallel yan doon sa main verse natin kanina Parallel, yung parang magkamukha sila, di ba? Magkalinya sila, no? So dito nabanggit din na hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So dapat pasanin natin ang krus na binigay sa atin, pero hindi literal na krus yan, nasabi natin kanina, ang isang diwa dyan yung handa tayong mamatay ng dahil kay Kristo. May kaugnayan yan doon sa pagtanggi natin sa ating sarili. At krus,
pasanin sa buhay, pasanin natin, mga kapatid. So, merong interpretasyon ng iba rin pag sinabing pasanin ang krus, yun ay tungkol doon sa pagtupad natin ng ating mga tungkulin sa harap ng Panginoon. So, may sakripisyo tayong gagawin Di ba mga kapatid? Sa mga talatang nababasa natin para maging karapat-dapat tayo kay Kristo. 39. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang mawala ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyon. O dito na pumapasok yung pag-uusig. Yung handang mamatay ng dahil kay Kristo. Kita niyo yung context, no? Nabanggit yung pagpasa ng krus, tapos nabanggit to, pag nakasumpong ka daw ng buhay, mawawalan. Pag nawala ka naman ng buhay ng dahil kay Kristo, ay magkakaroon ka ng tunay na buhay. So, may kaugnayan, di ba? Yung pagpasa ng krus, doon sa handa kang mamatay. So, yung pagiging alagad yan, yung sumunod sa akin, at sabi ng Panginoon sa Kristo. So, yan ang nakita natin doon sa Mateo 8:34. Patungo tayo doon sa ating main verse. No? Sa Marcos 8:35 naman, hindi pala Mateo, nabanggit ko Mateo 8:34. Marcos pala. Marcos 8:35 naman, sapagkat at sino man mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. Kaya parallel nga doon sa Mateo, di ba? At ang sino man mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ay maililigtas yaon. So nakita nyo, no? May kaugnayan talaga. Doon sa pagiging handa natin na tanggapin maging ang kamatayan, wag lang natin may pagpalit ang ating Panginoon sa Kristo. Wag lang natin ikahiya. Wag lang natin ma-deny ang ating Panginoong Kristo. So, ganyan katibay dapat ang paninindigan natin, mga kapatid, tungkol sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Nauunahin natin ang Panginoon. Hindi natin ikahihiya na ipahayag ang ating Panginoong Kristo sa buong sanlibutan. No? So, yan yung 35. So, yung 36 naman, sapagkat anong mapapakinabangan ng tao na makamtan ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. So, makita nyo, yung mga sinasalita ng Panginoon sa Kristo nito, puro extreme extreme. Sukdulan, para sa akin ay sukdulan. Sapagkat buhay mo na ang itataya mo ng dahil sa iyong pananampalataya. At dito naman, sabi, ano ba papakinabangan ng tao? Kahit makamtan mo ang buong daigdig. Ibig sabihin niya, wala tayong mapapakinabangan. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman tao sa buong daigdig na to. Kung mapapahamak naman ang iyong buhay, soul, sa King James Version. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Nakita niyo, no? Kung mapapahamak ka naman sa dagat-dagatang apoy, kahit guminhawa ka dito sa material, paano naman, ano naman ang mangyayari sa'yo? Walang pakinabang. Di ba? Sabi pa nga ng Panginoon Kristo dito sa Lucas, so babalik tayo dyan, no? Singit mo natin itong Lucas, dagdag kaalaman. At sinabi niya sa kanila, sabi ng Panginoon, mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganahan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Wala daw dyan ang buhay. Wala doon siya kung masagana ka. Wala dyan. Kahit masagana ka, wala dyan ang tunay na buhay. Kahit mayaman ka, wala dyan ang tunay na buhay. Sapagkat ang tunay na buhay, natutunan na natin, di ba? Na kay Kristo. Kaya hindi natin ipagpapalit si Kristo kahit sa kanino paman o kahit sa ano paman. Kaya kung babalikan natin yung 8:36, yun sinabi ng Panginoon, wala mapapakinabangan ng tao kahit makamtan niya ang buong sanlibutan, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So yun po mga kapatid sa 8:36. So punta na tayo doon sa 8:37. So nakikita natin ang context, di ba? Ng yung main verse natin. Na may kaugnayan sa pag-uusig, may kaugnayan sa sakripisyo, sa pagpasa ng ating krus, sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo. Ito pa sabi, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Ano ba ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Wala. Wala tayong ibibigay na katapat ng ating buhay. Hindi natin kaya. Tanging kay Kristo lamang natin matatagpuan para ang ating mga kaluluwa
ay maligtas. Kaya nga mga kapatid, hindi natin dapat ikahiya ang ating Panginoon sa Kristo. Pagkatapos ng 8:37, dyan na nga yung ating main verse. Na hindi tayo dapat magkahiya sa ating Panginoon sa Kristo. Huwag tayo mahiya na tayo Kristiyano. Huwag tayo mahiya na ibahagi natin ang salita ng Diyos. Huwag nating ikahiya na tayo mananampalataya kay Kristo, sapagkat pag ikinahiya natin, ikakahiya rin tayo ng Panginoon. Kaya pala, ganun na lamang ang paninindigan ng mga nauna sa ating mga Kristiyano, lalo na sa kasaysayan. Sabi nga ng mga historian, ng mga historiador, mga historian, ang kasaysayan ng Kristyanismo ay naisulat sa dugo, sa pamamagitan ng dugo. Kumbaga sa figurative na pangungusap, ang ginamit na tinta doon sa ballpen para maisulat ang kasaysayan ng Kristyanismo ay ang dugo ng mga Kristiyano na namatay sa pag-uusig. So, yun mga kapatid, no? Dapat handa tayo. Kailangan ipangaral ito sa gitna ng pandemyang ito. Kailangan ipangaral ito, itong paninindigan sa pananampalataya na anuman ang sumapit sa buhay natin. Dapat wag nating ikahiya ang ating Panginoong Kristo. Wag nating ipagpapalit. Alam niyo mga kapatid, akala ng iba na mga Kristiyano, yung pag-uusig sa mga Kristiyano, yan ay bagay na history na lang o nakaraan. Mali po. Alam niyo ba, hanggang sa mga panahon na ito, hanggang sa mga oras na ito na nagpapahayag tayo, ay marami mga Kristiyano ang inuusig sa ibang panig ng daigdig. Mapalad tayo. Mapalad tayo sa Pilipinas sapagkat hindi natin nararanasan ang mga pag-uusig na nararanasan ng mga kapatid natin sa pananampalataya na nasa ibayo ng dagat. Katulad nito, pag binisita nyo yung Open Doors website, no, makikita nyo yan sa internet. Ayan. Kahapon ko lang yung kinuha, mga kapatid. Tungkol sa website yan, tungkol sa mga Christian persecution. Sa panahon natin yan, mga kapatid. Tingnan nyo. No? Maliit, no? Kaya pinalaki ko yan. Ito, close up. It may be surprising, but Christian persecution around the world is one of the biggest human rights issues of this era. Maaring nakakagulat daw, ngunit ang pag-uusig sa mga Kristiyano sa buong mundo ay isa sa pinakamalaking issues sa karapatang pantao sa panahong ito. Akala natin ang malaking issue yung diskriminasyon tungkol doon sa third sex, no? Doon sa itinataguyod ng mga LGBT. Hindi yun. Ang pinakamalaking issue, mga kapatid, tungkol sa human rights ay yung inuusig ang mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng daigdig. Yan ang pinakamalaking issue sa panahon natin ngayon. Tingnan nyo mga kapatid. No? Sinipi ko lang ito. Dahil hindi ko mapagkasya, pero giwalay ko. Para mabasa ninyo. Ang sabi, a woman in India watches as her sister is dragged off by Hindu nationalists. She doesn't know if her sister is alive or dead. Parang pinanood lang niya yung kanyang kapatid. Nakita niya sa harapan niya kung paano kinaladkad ang kanyang kapatid na babae ng isang nationalist na Hindu. Sa India yan. Maraming pag-uusig yan ng mga Christians. Hanggang sa panahon natin ngayon sa India. Bagamat hindi, yung national government, siyempre, ayaw nung ganun. Pero may mga pag-uusig yan sa mga liblib na lugar, sa mga baryo nila. So ito, hindi niya alam kung buhay pa yung kapatid niya o hindi. Ano ba sabi rito? A man in North Korea, alam natin, diyan sa North Korea, talaga nauusig yung mga Kristiyano. Katulad nito, isang lalaki sa North Korea, na nasa prison camp, niyuyugyug para magising kasi nakatulog siya sa pambubugbog sa kanya. Ginigising siya para paggising niya, bubugbugin ulit siya. Yan ang mga Kristiyano sa North Korea.
A woman in Nigeria runs for her life. She has escaped from Boko Haram who kidnapped her. Nakidnap to pero nakatakas. Kailan na-rape siya dahil she is pregnant. At ito masama sa kultura nila. And when she returns home, her community will reject her and her baby. Kita niyo, no? Naging victim ka na. Iba yung kultura rin sa Nigeria. Sa may Nigeria. Diba? Doon nagkakamali somewhere in Africa. Diba? Ito pa, a group of children are laughing and talking as they come down to the church sanctuary. Tatawanan yung mga bata, galing sila sa church. Nasabugan sila ng bomba. Sino ba yung mga taong yan? Sa pagpapatuloy ng artikulo, mga kapatid, ito sabi, these people don't live in same region. Iba-ibang region yan, di ba? Meron sa Korea, meron sa Nigeria. Iba-iba ang kanilang tinitirhan. Pero there is something in common sa kanila. But they share an important characteristic. Ano yun? Meron silang isang characteristic na sila'y mga Kristiyano. They are all Christians. And they suffer because of their faith. Nagdusa sila. Dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. So nakita niyo, no? While Christian persecution takes any form, maraming forma ang Christian persecution, it is defined as any hostility experienced as a result of identification with Jesus Christ. Bagamat maraming forma ang persecution, mga pag-uusik, pero ang kahulugan nun, merong hostility. Ano ba yung hostility? Merong mga nagagalit. Nagagalit sila. Nagagalit yung mga tao dun sa mga Kristiyano dahil na-identify sila na sila'y kay Kristo. Mula sa Sudan, sabi nito, hanggang sa Russia, mula sa Nigeria hanggang sa North Korea, mula sa Colombia hanggang India, mga tagasunod, mga alagad ni Kristo ay tinatarget dahil sa kanilang pananampalataya. They are attacked. They are discriminated. Nagkakaroon ng diskriminasyon sa kanilang hanabuhay, sa paaralan. Nasa risk sila, nasa panganib sila ng violence, torture, arrest, and more. Sexual violence. So nakita niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon yan. Sa panahon natin ngayon yan. Kaya nga may babala ang Panginoon sa Kristo eh. Kailangan mapanghawakan natin ang pananampalataya natin hanggang sa wakas. Wala pa yung Antichrist na yan. Kaya mga kapatid ko, naiisip natin, o naiisip mong handa ka na bang kunin ang iyong krus? Isaalang-alang mga katanungan ito. Ito mga tanong lang. Mga tanong lang to. Handa ka bang sundin si Jesus kung nangangahulugan ito ng pagkawala ng ilan sa iyong mga pinakamalapit na kaibigan? Ito nangyayari sa Pilipinas ito. Na maraming kaibigan, itatakwil ka dahil nanampalataya ka kay Kristo. Ayaw na sa iyo, mga dati mong barkada. Handa ka bang sundin si Jesus kung nangangahulugan ito ng paghihiwalay mula sa iyong pamilya? Sa Pilipinas, may nagaganap din yan. Lalo na kung ang pinanggalingang pananampalataya ay masyadong panatiko doon sa kulto, na Kristiyanong kulto. At naalis doon, naku, galit na galit yung mga kamag-anak noon. Halos si takwil ang pamilya yun. Iyan lang naman yung sa atin. Wala naman masyadong violence. Pero puro sama ng loob. Handa ka bang sundin si Jesus? Kung nangangahulugan ito ng pagkawala ng iyong reputasyon, pwede rin mangyari yan. Nangyayari rin. Nawawala yung reputasyon mo, nabawasan ka ng kredibilidad dahil sumunod ka kay Kristo. Dahil yung prinsipyo yung sinusunod mo ngayon ay hindi na katulad ng prinsipyo na sinusunod mo dati. Handa ka bang sundin si Jesus kung nangangahulugan ito ng pagkawala na yung trabaho? Meron ganyan, mga kapatid, sa Pilipinas. Dahil na nampalataya kay Kristo, ayaw ka tanggapin sa trabaho, o kaya talagang tatanggalin ka sa trabaho. Merong ganun, manaka-naka. So, hindi naman mga violente sa atin, no? Mga emotional violence, di ba? Mga diskriminasyon, meron, mga kapatid. At naway, wag nating maranasan yan. Kung maranasan natin, dapat maging handa tayo
Eto, pinakamatindi. Wala sa Pilipinas ito, mga kapatid. Handa ka ba sundin si Jesus kung nakakahulugan to ng pagkawala ng iyong buhay? Wala sa Pilipinas yan, pero doon sa Open Door website na ating tinignan kanina, meron hanggang sa panahon natin ngayon na namamatay, nawawala ka na ng buhay na dahil sa pananampalataya. So nakita niyo, mga kapatid, posible ba mangyari yan sa future? Sa panahon natin, nangyayari na nga eh. At sa future, marami pang mga pag-aaral sa Biblia o pagtuturo ng Biblia na talagang hindi tayo makakaiwas dyan. Pero kung makaiwas man tayo, ayos lang. Pero dapat maging handa tayo. Ngayon hindi pa nga tayo nauusig. Nahihiya na tayo i-share ang salita ng Diyos eh. What more kung magkaroon ng pag-uusig? Nakita niyo, mga kapatid, simpleng. Makakaranas ka ba ng pag-uusig dito sa Facebook? Pwede ka makaranas sa pag-uusig dito sa Facebook. Mabash ka, di ba? Ng mga negative na komentaryo. O kaya makita ng mga friends mo, ano ba ito siya nun? Pati itong Bible messages sinishare. Di ba? Maring maging aloof sa iyo, mga friends mo sa Facebook. Dahil nagsishare ka ng gospel. Huwag tayong mahiya, mga kapatid. Huwag tayong matakot. Ito, darating yan, mga kapatid. Kung di man sa panahon natin, iba-ibang klase, di ba? Sa atin nga, minor lang eh. Hiya lang yun sa atin eh. Hindi yung paninindigan na ipagpapalit mo yung buhay eh. Kaya ako, mapalad pa tayo sa Pilipinas. Walang pagdanak ng dugo dahil sa pag-uusig. Pero sa ibang bansa, di ba? Meron. Ito pa sabi, mga kapatid, tingnan nyo, sa future. Ito, nabasa na natin ito nung pinag-aralan natin tungkol sa Antichrist. Na pagdating ng Antichrist, ito, mamamayani siya. Mamamayagpag siya sa loob ng 42 months, di ba? Ng 3.5 years. Kung natatandaan niyo yung pinag-aralan natin na yung the man of lawlessness, nadaanan natin to. Ito, at ipinagkaloob sa kanya, doon sa Antichrist, sa 666, na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. O ano ibig sabihin niya? Makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. Talaga mamamayagpag siya ng ilang panahon. Sa ating napag-aralan, 3.5 years lang yan. Ano ibig sabihin na magtatagumpay? Ibig sabihin talaga malulupig niya ang mga mananampalataya. Kaya nga nung makita ni Apostol Juan sa kanyang revelation, nireveal sa kanya ng Panginoon Diyos, nakita niya yung eksena sa future. Ito nakita niya sa Revelation 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa na mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumaka nila. Nakita nyo, no? May mga pinatay na nakita si Juan. Pinatay ng dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa patotoo yung testimony na nasa kanila, na sila'y mga Kristiyano, yun yung testimony sa kanila eh. Ang testimony na nasa kanila na sila'y kay Kristo, na sila'y alagad ni Kristo. Sa mga dyan, yung nakikita natin na sa future, no? Talagang may mga papatahin. Nangyayari na nga ngayon. Maski matagal na nangyayari yan eh. Pero nakita ni Juan, yung kanilang mga kaluluwa. Nasa ilalim ng dambana. Sila yung mga pinatay ng dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa patotoong sumak kanila. At hindi lamang sila. Madadagdagan pa yan sa 6:10. Yung kasunod lang na verse. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananaan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ng bawat isa sa kanila ng maputing balabal at sa kanila ay sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatahin namang gaya nila. Madadagdagan ba sila? Madadagdagan pa ang mga papatahin ng dahil sa salita ng Diyos at ng dahil sa patotoo na nasa kanila.
So yan mga kapatid, no? Nasa Biblia yan, kaya tinuro natin ngayon, para anuman ang mangyari mga kapatid, sa buhay natin na ito, anuman pag-uusig, alam ko nakakaranas ang iba ng mga minor na pag-uusig. Yung mga nabanggit natin kanina, mga minor na pag-uusig lang, nararanasan natin dito dahil hindi naman tayo umaabot sa pagdanak ng dugo. Pero kahit sa mga minor na pag-uusig, ay dapat magkaroon naman tayo ng paninindigan. I-confess natin ang ating Panginoon Kristo in words and in deeds. Hindi lang sa salita. Ipahayag natin si Kristo. Pagpapahayag kay Kristo sa pamamagitan ng mga salita at ng mga gawa. Hindi lang sa salita, pero number one, siyempre sa salita. Confessing. Confessing Christ. So gagamit tayo ng bibig sa pag-confess. Pero alam nyo, meron din in deeds sa mga gawa. Sabi nga rito, no, tingnan natin. Malapit na po tayo matapos. Sa Roma 10:9, ito in words. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya maguli ng Diyos sa mga patay, ay maniligtas ka. Kung ipahayag daw ng bibig natin na si Jesus ay Panginoon, ano ibig sabihin yan? Ipo-broadcast natin ang ating Panginoon Kristo. I-confess natin ng ating bibig ang Panginoon. Maraming bagay, di ba, na pwedeng sa pamamagitan ng panalangin, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon. Pero hindi lang yun. Kundi dinideklara natin sa daigdig na tayo ay mga mananampalataya kay Kristo na si Jesus ay Panginoon. So, ganun yun, mga kapatid, di ba? Ano ba nakikita nyo pa rin? Confess thy mouth the Lord Jesus. Hindi sabihin natin ang tungkol sa ating Panginoon sa Kristo, ipahayag natin. At sampalatayanan siya. Sa buong puso natin na siya'y binuhay na maguli ng Diyos. Importanteng aral yan. Yan yung aral na wala sa Islam. Na si Jesus ay nabuhay na maguli. Nakita nyo, yung pinaka-importanting doktrina ng Kristyanismo ay hindi sinampalatayanan ng mga Muslim. Sapagkat sila hindi naniniwala na si Jesus ay nabuhay na maguli. Eh dito sabi, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. So may kaugnayan yun sa kaligtasan. Ang alin? Dalawang bagay yan. Na ipahayag mo si Kristo sa pamamagitan ng iyong bibig. I-confess mo ang Panginoon Kristo sa pamamagitan ng iyong bibig. At sampalatayanan mo na binuhay siya maguli ng Diyos sa mga patay. Yan, ang kaligtasan tinutukoy niyan. Sumunod na verse. Ito pa sabi, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ginagawa sa pamamagitan ng kanyang bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Kaya nga mga kapatid, talagang dapat i-broadcast natin ang tungkol sa kaligtasan. Manampalataya tayo, hindi lang natatapos yan. Dapat sa pamamagitan ng ating bibig ay ipinahahayag natin ang ating Panginoon Kristo. So yan ang in words. Paano naman ang in deeds? In deeds, ito mga kapatid, huwag puro ngawa lang tayo ng ngawa. Katulad nito, meron sinasabi si Apostol Pablo sa Tito 1:16. Ito, negative to sa mga tinutuligsa ni Pablo. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. May mga tao gano'n eh. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit, mga masuwain, at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Nakita nyo, may kaugnayan sa pag-uugali ng tao, di ba? Kung ikaw ay Kristiyano at masama yung pag-uugali, maaaring sinasabi mo na kilala mo ang Diyos. Maaaring kinoconfess mo, pinoprofess mo, at kinoconfess mo rin. May kaugnayan yun, professing and confessing. Diba? Na ikaw ay kumikilala sa Diyos. Binobroadcast mo si Kristo na Panginoon, pero
Maaring umabot ka sa punto na ikinakaila naman sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Bakit? Malulupit daw masuwain. Itinakwil sa bawat gawa mabuti. Ibig sabihin, hindi umaasal na maayos. Hindi namumuhay na maayos. So, watch out tayo mga kapatid. Tingnan din natin ang ating mga deeds, ang ating mga gawa. Baka naman dahil doon na-i-deny natin ang ating Panginoong Jesucristo. So, kailangan meron tayong maayos na pamumuhay. Ito pa sabi sa Galatia 5:6. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, ano may kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So nakita nyo, pananampalataya na gumagawa. So yung pananampalataya natin kay Jesus ay dapat merong aksyon. At ang aksyon na yun ay dahil sa pag-ibig. Umaaksyon sa pamamagitan ng pag-ibig. So, may pagkilos, di ba? So, yan yung confessing Christ in words and in deeds. At sa ulit talata natin babasahin, mga kapatid. Ito sabi rito, bago tayo magwakas. Sa 2 Timoteo 2:12. Parang, ito yung yung sagot. Confessing, denying Christ. Ihahayag ba natin o itatanggi natin si Kristo? Sabi nito, kung tayo'y magtiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. So, huwag nating ikaila ang ating Panginoong Jesucristo. So, ipahayag natin, huwag nating itanggi ang ating Panginoon. Hanggang dyan mga kapatid, naway nakinabang tayo sa ating ginawang pag-aaral. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Muli po tayong manalangin.